Hi there, Gian here. Our Bible verse for today is all about 1 Kings 3:5. And ang sinasabi po sa verses po na to is, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask whatever you want me to give you. Itong pong verse po na to is patungkol po sa encounter ni Solomon sa ating Panginoong Diyos. And at that time kasi, pag sinabing King Solomon, he is being a wise man. At napakayaman po. Nung panahon ni King Solomon, napakayaman niya. It is the golden age. Sobrang yaman ni King Solomon. And yung mga panahon na yon, nag-aalay siya at sumasamba siya sa ating Panginoong Diyos. At one time, na-encounter ni Solomon ang ating Panginoong Diyos sa kanyang dream. At sinabi sa kanya, humiling ka ng kahit ano at ibibigay ko yun sa'yo. So, ibig sabihin, we have a generous God. Yung Diyos po natin is kahit ano pala ang hingiin mo sa Kanya, ipagkakaloob niya po yun sa atin. Wala kang mababasa sa Bible na ipinagkait ng ating Panginoong Diyos yung mga bagay sa atin. Minsan nga po tayo personal sa life natin, nagiging galante tayo. How much more pa kaya yung God na meron tayo, di ba? So, lahat ng kakainin, lahat ng pangangailangan ng tao, nilikha ng Diyos. So, bago pa nilikha ng Diyos yung tao, lahat ng kailangan natin, nilikha na niya. Para lahat ng kailangan natin, nasa harapan na natin So, sobrang generous ng Panginoon natin. Of course, yung generosity ng ating Panginoong Diyos is merong boundaries. We are being limited to our capacity. So, may kapasidad po yung pagiging yung pagkakaroon natin ng kapasidad limited. At yung binibigay sa atin ng Diyos na talent or gift or any good thing na natatanggap natin ay may limited, may hangganan. Ano po yung sinasabing boundaries or capacity na meron tayo? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na ikakasama mo. Like yung pera. Ang pera po is mabuti mabuting bagay ito. Pero nagiging nakakasama ito sa tao kapag ginamit mo to sa isang bagay na masama. Isipin na lang po natin, halimbawa na lang is yung katawan natin. Ito isang mabuting bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero, minsan nagagamit sa masama. Nagagamit sa hindi mabuti. Kahit po yung isang talent na meron tayo. Napakabuting talent. Pero kapag nagamit natin sa hindi mabuting bagay, nakakasama. So, parang katulad na lang ng pera, binigay sa atin ng Panginoong Diyos para sa ikabubuti ng ating pamilya. Kasi kailangan ng ating pamilya. Para yun sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Pero minsan nagagamit natin sa mali. Kaya minsan pakaramdam mo parang ang damot ng Panginoon sa buhay mo. Nararamdaman mo ba yun? Hindi mo damot ng ating Panginoong Diyos.
napaka generous niya. And yung prayer na ginawa ni Solomon, napaka-powerful. Para sabihin sa kanya na God na humiling ka ng kahit ano at ibibigay ko sa iyo. Pero si King Solomon, dahil meron na siyang yaman ang ginawa niya, Panginoong Diyos, bigyan niyo po ako ng kaalaman para mapamahalaan ko ang iyong mga kayamanan at para malaman ko ano ang mabuti at masama. So, binigyan si Solomon ng kaharian, malaking nasasakupan, maraming ginto ng ating Panginoong Diyos. Wisdom kasi ang hiningi niya sa ating Panginoong Diyos. And wisdom is our capacity. Wisdom in Jesus, our capacity. Kapag marunong tayo na i-manage mga bagay-bagay na ibigay sa atin ng Panginoong Diyos, bibigyan ka niya nakadepende sa capacity o sa lawak ng kaalaman mo kung paano mo i-handle yung bagay. Ang tanong, hanggang saan po yung capacity na meron ka para ma-handle mo yung blessings na handang ibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Maaring maliit lang yung blessings na binigay niya sa iyo kasi yun pa lang yung kaya ng kapasidad mo. Ang tanong, gaano ba kalaki ang lalagyan mo or ang capacity mo to handle the blessings of our God? So, we have to believe in God's generosity. And yung encounter ni Solomon, napaka-blessings po nun. Ang tanong, kaya mo bang i-handle yung blessings na ibibigay sa'yo ng Panginoong Diyos? Minsan kakakurampot lang yung ibibigay sa'yo because yun pa lang yung kaya mong i-manage. Sabi nga sa Bible, to whom much is given, much is required. Pag binigyan ka ng Diyos ng malaki, malaki din dapat ang responsibilidad natin. Baka hindi ka pa nabibigyan ng malaki kasi hindi pa ganun kalaki ang responsibilidad mo. So let's pray for the wisdom na lagi nating hingiin sa ating Panginoon Diyos, kung paano i-handle yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Para matuto tayong i-handle ito ng maayos. At yung pag-handle natin na ito is para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So let us glorify God with everything that we receive, kahit maliit pa to. We have to glorify God. Kasi maliit, malaki, kapag pinagkalooban ka ng Diyos, dapat matuto kang bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Diyos. Huwag natin sabihin na, Lord, hindi mo pa naman ako binibigyan ng malaking blessings So, hindi ako mag-glorify sa'yo. Lahat tayo may pagpapala na galing sa ating Panginoong Diyos. Maaring magkakaiba lang tayo ng pagpapala. Pero hindi ibig sabihin nun is hindi ka pinagkatiwalaan kaya maliit lang yung ibinigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Kahit maliit yon, you have to appreciate it and glorify our God na nakatanggap ka ng blessing. Minsan kasi hindi lang puro dapat nakafocus ka sa pera. So, ipag-pray mo na maging steward ka ni God para lahat ng blessings kaya mong i-manage kapag binigyan ka na niya. So, glorify God with everything that you have received.